Paano kung punuin natin ng solar panels ang Sahara Desert? Sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan natin sa kuryente, lumalala rin ang epekto ng climate change. Hanggang ngayon, sobrang nakadepende pa rin tayo sa fossil fuels na nagdudulot ng matinding polusyon at unti-unti na rin nauubos ang supply natin nito. Kaya naman, nagiging malinaw na kailangan na nating maghanap ng mas malinis at mas sustainable na solusyon. Isa sa mga promising na technology ngayon ay ang solar energy. Malinis, renewable, at halos hindi nauubos na source ng kuryente. Pero paano nga ba kung pupunuin natin ng solar panels ang Sahara Desert? Ang pinakamainit at pinakamaaraw na lugar sa buong mundo. Gaano nga ba kaposible ang magtayo at punuin ng solar panels ang Sahara Desert? At kung magagawa natin, masusolusyonan kaya nito ang mga problema natin sa kuryente? Tara, pag-usapan natin. Ang Sahara Desert ang pinakamalaki at pinakamainit na disyerto sa mundo na umaabot sa humigit kumulang 9.2 million square kilometers, halos kasing laki na ng USA o China. Dahil sa tindi ng init, dry at balot ng buhangin, kaya walang masyadong kaganapan sa Sahara, kundi ang sandboarding, camel trekking o kaya naman stargazing. Pero ayon sa mga eksperto, dahil ang Sahara ang isa sa pinakamainit at pinakamalawak na disyerto sa mundo na may konting ulap at bihirang pag-ulan, isa itong potential location para sa napakalaking solar energy generation. Ang energy na maaaring makuha mula sa araw sa Sahara ay posibleng sapat para mag-supply ng kuryente sa malaking bahagi ng mundo. Ibig sabihin, hindi na masyadong magba-brown out at makakatulong pa tayo sa pagbabawas ng carbon emissions sa kalikasan. Ang Sahara Desert ay matatagpuan sa North Africa. Sakop nito ang malalawak na lugar mula sa Algeria, Egypt at Libya hanggang sa Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan at Tunisia. At sa hangganan ng disyertong ito sa Morocco, matatagpuan ang isa sa pinakamalaking solar power plant sa mundo, ang Noor Ouarzazate Solar Complex. Ang Ouarzazate ay kilala sa mga sikat na movie at series tulad ng Lawrence of Arabia, The Mummy at Game of Thrones. Pero ngayon, sikat na rin ito dahil sa malaking solar plant. Ang complex ay may sukat na higit sa 3,000 hectares o halos 4,500 football fields at kaya nitong magbigay ng kuryente sa halos 1,000,000 bahay sa Morocco. Hindi lang pala sa Morocco, may chance din itong mag-export ng kuryente sa mga katabing bansa, pati sa Europa. Ang solar plant na ito ay bahagi ng plano ng Morocco na gawing 52% ng kanilang kuryente mula sa renewable sources pagsapit ng 2030. Ngayon, paano kung ang solar project na Ouarzazate ay i-expand sa buong Sahara para mas marami pang lugar ang magkaroon ng renewable energy? Posible kaya? Ang Sahara Desert ay talagang sakto para sa solar panels dahil sa araw at malawak na open spaces. Dahil mababa ang humidity at bihira ang ulan, malinis ang hangin dito na nagpapaganda ng performance ng mga solar panels. Dagdag pa dito, ang malamig na gabi sa Sahara ay tumutulong para manatiling efficient ang mga panels sa buong araw. Ayon sa bagong research, ang paglalagay ng solar panels sa Sahara ay hindi lang magpapababa ng energy cost sa buong mundo, kundi magbibigay din ng mas malaking potensyal para sa mas advanced at effective na energy storage technologies. Sa ganitong paraan, masisigurado na magagamit ang solar energy kahit sa mga oras na walang araw, tulad ng gabi o maulap na panahon. Para makapag-supply ng kuryente sa buong mundo, kailangan ng 51.4 na bilyong 350 watt solar panels. Ang sasakupin nitong lugar ay 115,625 square miles, halos kasing laki ng Sahara Desert. Magiging mahirap to. Kailangan ng matinding effort para magdala ng ganito karaming equipment. Halimbawa, ang pagdadala ng libu-libong solar panels sa gitnang bahagi ng disyerto ay nangangailangan ng mga espesyal na sasakyan at logistics para maiwasan ang pagkasira ng mga panels sa matinding init at magaspang na lupa. Bukod pa rito, kailangan din ng maintenance team na laging present sa site. Hindi pwedeng basta iwan lang ang mga solar panels. Parang tao, kung mahalaga, hindi dapat basta iniiwan. Kailangan silang alagaan at siguraduhin gumagana ng maayos. Siyempre, may dagdag gastos pa para sa transport at tirahan ng mga tao. At hindi lang yan,
Kailangan ding magtayo ng mga power grids at power lines para ma-distribute ang kuryente na manggagaling sa solar panels. At hindi lang yan, ang desert weather, tulad ng sandstorms ay maaaring makaapekto sa reliability ng power supply. Kaya isipin mo na lang ang Morocco's Noor Ouarzazate Solar Complex na isa sa pinakamalaking solar power plant sa mundo ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $9 billion o aabot sa 515 na bilyong piso. Kung i-scale up ang project para sa buong Sahara, naku, malulula ka sa laki ng gagastusin para rito. Pero ipagpalagay nating walang problema sa budget. Sa katunayan, sa long run, mukhang mas makakatipid at makikinabang pa rin ang mundo sa proyektong ito. Pero sa tanong kung posible nga ba ito, may iba pang factors na medyo hindi pumapabor dito. Alam mo ba na ang mga solar panels ay nag-a-absorb ng mas maraming sinag ng araw kaysa sa buhangin ng disyerto? Kapag ang araw ay tumatama sa solar panels, mga 85 to 90% ng sinag ay na-absorb, habang ang buhangin sa disyerto ay nagre-reflect ng halos 40% ng sinag ng araw. Dahil dito, mas maraming init ang naiipon sa mga solar panels kumpara sa buhangin na maaaring magdulot ng pagtaas ng temperatura sa Sahara. Isa sa mga malaking issue sa pag-install ng solar panels sa Sahara ay ang potensyal na pagbabago sa klima na dulot nito. Dahil ang mga panel ay mas madilim, mas maraming init ang inaabsorb kaysa sa buhangin. Ang init na ito ay maaaring magdulot ng condensation na posibleng magresulta sa pamumuo ng ulap at pagbuhos ng ulan. Ang pagbuhos ng ulan ay maaaring magresulta sa pagtubo ng mga halaman sa disyerto na magbabago sa buong ecosystem. Pero ang pag-aaral na ito ay hindi pa eksakto. Patuloy pa rin na pinag-aaralan ang mismong epekto nito. Ayon sa isa pang study noong 2018, kung 20% ng Sahara ay tatakpan ng solar panels, maaaring tumaas ang temperatura ng disyerto ng 1.5 degrees Celsius. Kung 50% ng Sahara ang tatakpan, ang temperatura ay maaaring tumaas ng hanggang 2.5 degrees Celsius. Ang pagtaas ng temperatura na ito ay maaaring magdulot ng extreme weather katulad ng heat waves at tagtuyot. Hindi lang sa Sahara, kundi sa buong mundo. Pati ang mga ice caps sa Arctic at sa Antarctic ay pwedeng matunaw ng mas mabilis na magre-resulta sa pagtaas ng sea levels. Ang pagtaas ng sea levels na ito ay magdudulot ng panganib sa mga coastal areas sa iba't ibang bahagi ng mundo na maaaring magresulta sa pagbaha at iba pang natural disasters. Hanggang sa Amazon rainforest, ang Amazon na tinatawag na lungs ng mundo dahil sa malaking papel nito sa pag-produce ng oxygen at pag-absorb ng carbon dioxide ay pwedeng magkaproblema sa moisture levels. Kapag kulang sa moisture, tumataas ang chance ng dry spells na nagdudulot ng mas mataas na temperatura at mas tuyo na klima. Kung mawawala ang nutrients nito, paniguradong magkakaroon tayo ng problema sa global oxygen supply. Ang Amazon ay tahanan rin ng mga halaman at hayop na umaasa sa rainforest para sa kanilang survival. Kapag may dry spell, ang mga puno na nagbibigay ng pagkain at shelter sa mga hayop ay nahihirapang lumaki, kaya ang mga hayop ay maghahanap ng ibang matitirhan. Ang pagbabago sa ecosystem ay pwedeng magdulot ng pagkaubos ng ilang species at pagkasira ng natural balance na importante sa buhay ng maraming organisms. Bukod dito, ang alikabok mula sa Sahara na dinadala ng hangin sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagbibigay ng essential nutrients sa mga lugar na malayo sa disyerto, kabilang na ang Amazon. Kung mag-i-install ng solar panels sa Sahara, pwedeng mabawasan ang dami ng alikabok na umaabot sa Amazon na magpapahina sa mga lugar na dumedepende sa nutrient source na ito. Kaya kung tatanungin pa rin kung posible bang punuin ng solar panels ang Sahara, hindi. Bukod sa sobrang mahal at komplikadong logistics, ang epekto nito sa klima at kalikasan ay hindi rin biro. Sa halip na solusyon, maaari pa itong magdulot ng mas matinding problema tulad ng pagtaas ng temperatura, pagbabago sa mga weather patterns at pagkasira ng mga ecosystem. Ang mga solar panels ay isang powerful technology, pero kailangan itong gamitin ng may tamang plano at konsiderasyon sa mga posibleng epekto. Bagamat hindi ito ang sagot para sa Sahara, hindi ibig sabihin na hindi natin kayang makamit ang green energy. Balang araw, dahil sa masusing pag-aaral at modern technology, maaaring magtagumpay din tayo sa pagsulong ng malinis at sustainable energy.